Hello guys and welcome back to Ate Shana's TV vlog po. Ayan, ngayong araw, ang content naman natin is about sa trabaho ni Raymart. Kasi maraming nagtatanong, maraming nagko-comment kung ano nga daw ba ang trabaho o pinagkakaabalahan ni Raymart. Yung iba naman nagtatanong kung nag-aaral pa ba siya o hindi na. Hindi na po siya nag-aaral at nagtatrabaho na po siya at ang kanyang trabaho po ngayon ay pintor. Nung nag-live po kami, meron po dun isang nag-comment na ano ba yan, pintor lang yung trabaho, ay construction lang, anong ipapakain yan sa'yo, parang ganun yung mga comment dun. Tapos yung po bagang nang mamaliit sila ng trabaho ng ibang tao kapurket mababang level lang. Alam niyo po, para sa akin, at least marangal yung trabaho mo at hindi ka gumagawa ng masama, wala kang naaapakang ibang tao. Mas maayos na po yun. Kumikita ka sa maayos na paraan at sa marangal na paraan. Yan po ang aming foreman. Nag-spray po. Mahogany finish. Puro kahoy po yan. Puro kahoy. LG Binson. Kesa naman po malaki yung perang iuuwi mo tapos galing naman sa masama, 'di ba? Ayan po, kahit po ganyan lang yung trabaho niya, kumikita naman po siya sa mabuti. Ayan. Isa nga po pala siyang pintor. Ayan, kung nakikita niyo po, ayan. Hindi ko alam po anong ginagawa niya diyan. Nasabi niya nagbubuga daw siya diyan ng barnis. Doon po sa mga nagko-comment na negative at saka doon sa mga nagsasabing parang minamaliit nila yung pagiging construction, yung iba nga po dyan nila binubuhay yung pamilya nila at saka proud po sila doon kasi hindi sa masamang gawain, hindi yun masamang gawain, ano yun, pagod at pawis yung puhunan mo dyan. Kaya sabi ko sa kanya, wag niya na lang pansinin yung mga nambabash sa kanya. Sabi ko, tuloy mo lang yung ginagawa mo, deadmahin mo lang yung ibang tao. Kasi maapektuhan ka kung totoo, pero kung hindi naman totoo, 'di ba? Bakit mo naman didibdibin? Bakit mo naman kikimkimin yung mga salita ng ibang taong hindi naman totoo? Tsaka alam mo naman sa sarili mo kung ano ba yung tama at hindi. Kaya naman po sa mga nagko-comment o nanliliit sa mga nagtatrabaho ng construction worker o sa mga nagpipintor at sa ibang trabaho na mabababa, wag po tayong manghusga basta-basta. Wag po natin i-judge yung tao, depende sa katayuan, depende sa sitwasyon. Tingnan po natin at least gumagawa ng tama at hindi nakakasagabal, hindi po nakakaarabyado ng ibang tao at hindi masama yung ginagawa. Kaya wala pong masama sa pagiging isang construction worker or isang pintor. Hindi talaga maiiwasan yung ibang tao na manghusga kasi ang baba ng level. Pero siguro po, may kanya-kanya naman po tayong parang landas na tatahakin. Hindi porket, halimbawa, mataas yung posisyon mo, pwede mo nang maliitin yung mga mabababang posisyon. At alam niyo po, pare-pareho lang kayong nagtatrabaho, pare-pareho lang kumikita. Iba-iba nga lang po yung posisyon. Pero hindi po porket ganon, yung mas mataas yung posisyon nyo is mas may po kayo, mas may karapatan po kayong magsalita na hindi maganda sa kapwa nyo porket kayo yung nakakataas. Alam niyo po, yan si Raymart, masipag po yan magtrabaho kahit weekend. Gusto niyan pumasok, pinipigilan ko na lang kasi sabi ko, pahinga niya na yung weekend na yun para naman makapagpahinga yung katawan niya. Tapos alam niyo po ba, sa pagpipintor, kala niyo madali lang siyang tingnan, pero yung totoo, ang hirap kasi unang-una,
kalaban mo yung amoy, yung amoy ng pintura. Kaya kailangan dapat laging may mask or may taklob yung ilong mo. Pangalawa naman po, yung init. Kasi minsan, yung gawa nila nasa labas. Minsan nasa bubong. Eh, ang init po ngayon is sobrang init. Kaya, sobrang tiyaga niya po dyan. Buti nga po ngayon, yung gawain nila is sa loob ng bahay. Ayan, nire-renovate nila yung buong pintura ng buong bahay. Minsan naman po, yung gawa nila sa labas. Tapos, minsan sa bubong. Minsan nga po na ano ako kapag sa bubong yung gawa nila kasi dito po baga sa Pilipinas yung init is sobrang lakas, kaya sabi ko sa kanya mag-iingat kasi hindi din madali yung ginagawa niya. Mukhang madali kung titingnan, kung sasabihin, pero kung ikaw yung gagawa sobrang hirap. Kaya sa mata ng mga mapanghusga, deadline na lang po natin yan kasi yun ang tingin nila. Basta tayo gumagawa tayo ng tama at saka marangal. Ayan, baka may magsabi naman po na masyado ko naman binibida si Raymart. Hindi ko naman po binibida. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi yung iba sinasabi na masyado mong binibida yung boyfriend mo, masyado mong na parang tinataas. Hindi ko po siya binibida or kung ano mang nasa isip niya. Ako po, sinasabi ko lang yung totoong ginagawa niya, yung nararanasan niya, at saka yung totoong nangyayari. Hindi po sa kung ano mang iniisip niyong binibida. Wala pong ganun. Kasi may nagtatanong, di ba, kung ano yung trabaho niya. Kaya ikinikwento ko na rin po yung karanasan niya sa hirap ng pagiging pintor at isang construction kasi minamaliit ng ibang tao yung ganong trabaho, minamaliit ng iba. At hanggang dito na lang din po, pero bago yun, maraming salamat po sa lahat ng Ate Shiana TV viewers and subscriber, sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng mga nakakaunawa at nakakaintindi ng aming sitwasyon. At sa mga taong nag-a-advise po na huwag pansinin yung mga negative comment tsaka yung mga basher kasi hindi naman sila makakatulong. At salamat din po sa mga nag-a-advise ng mga experience nila. Basta sa akin po, hindi basehan ang katayuan sa buhay para manghusga tayo ng ibang tao. Unang-una magsumikap, tapos para mapalugo natin yung sarili natin. Yun po yung pinaka the best na gawin.